Sabi ni Marlon, mahal mo siya, pero bakit ka nagpapakaligaya sa iba? Diretsahang tanong, Marlon, kilala mo ba siya? Opo, ma'am. Kilala mo siya? Opo. Kasi magkakaano lang po kami ng bahay niyan eh. Ni Elyong eh. Tsaka po ito ni Carol. Okay. Si Carol, kilala mo si Marlon? Sa Hindi totoo kayo- lang, Tsangami, ako sasabihin ko na po yung totoo. Total, nandito na rin lang kami. Kinuha ko ang number ni Marlon. Kasi Bakit? tinext-text ko po siya, totoo, Tsangami. Hanggang sa dumating yung point na nagkaroon kami ng relasyon. Pero Sa text lang? Sa text po. Pero nag-meet po kami, lumabas kami twice. Hindi na po naulit yun. Sa Totoo, dalawang Marlon, beses na pagkikita niyong Opo. yon, Sasabihin ko sa'yo, Marlon, totoo, ginamit kita, gusto ko maramdaman niyang asawa mo yung nararamdaman kong sakit na binigay mo sa akin. Marlon, nagkita kayo ni Carol, nagkaroon kayo ng relasyon, Opo, ma'am. naging magka-textmate kayo. 1 buwan po kami nagsama ni Carol sa relasyon po. Pero pinagtapat din niya sa akin na na ginagamit niya lang ako laban dito sa to. Siya po nagpatunay na sa Elyong pala, may relasyon din po dito sa... Alam mo yun, Rose, na naging sila. Kaya doon na po ako naniniwala. Alam mo? Sa text. Nabasa ko yung text. Binasa ko agad sa cellphone. Wala nang ugnayan. Masakit, di ba? Parang wala nang... Yung Diba, masakit? Gusto ko banatan agad. Gano'n. So, nasaktan ka sa nakita mo kasi binasag mo yung cellphone. Oo, syempre. Oh. So, si Ilyong, wala na talaga sa buhay mo. Wala po. At halos ilang buwan na ring hindi nakikita ni Carol si Ilyong. Narinig kaya niya ang mga naging revelasyon ni Carol at damdamin ni Carol laban sa kanya. Narito na po ang naging punot dulo ng isyong ito. Wala pong iba kundi si Cornelio Ilyong Santos. Pasok! Sandali lang po! Hawakan, please, Ilyong! Diretsahang tanong, Ilyong, bakit kinailangang maghanap ka ng iba at makipag-inuman ka? Ganun pala ginagawa Isa lang niyo. pong gusto kong sabihin sa kanya. Bigyan niya ako ng isang anak. Ang tagal-tagal namin nagsama. Isang anak lang hindi niya ako pinagbigyan. Bigyan ka ba ng anak yan? Oo nga, hindi nabigyan na anak niyan eh. Ito eh. So kaya kayo pumatol kay Rose dahil gusto ninyong Magkaanak. magkaanak. Apo. Pwede ka pa bang mag-anak, Rose? Pwede pa po. Bakit? Pwede pa. Bakit? Pag gusto ko. Pag gusto mo. So, gusto niyong magkaanak, Apo. Mang Ilyong, Apo. kay Carol. Apo. Ano po ang problema? Bakit hindi magkaanak? Yung hindi ko alam eh. Nagpa-check up ba kayo sa doktor o kayo lang ang nagsasabing wala kayong diferensya? Hindi O paano nyo nalaman? ngayon, So, sapat na pong dahilan yun para Ang babae. mambabae po tayo? Tapos ganyan pa ipapalit mo sa akin? Tingnan nyo nga ang mukha ko sa mukha niya. Okay. Sandali lang. Carol, ikaw ba ay may iniinom na gamot para Wala hindi po, tsaka mabuntis? wala po, Wala. tsaka amin. So talagang siguro hindi pa panahon Opo. para magkaanak. Hindi naman po ako nagmamadali. Bakit ikaw, sabi mo, pwede ka magkaanak, depende sa'yo. Bakit? Tali po ako. Nakatali. Hindi ka na nga magkakaanak. Ganun po ba yan? Oo, ganun yun, Rose. Buti nalaman ko ngayon sa face-to-face. Oo. So, Mang Ilyong, hindi rin ho pwedeng mag-anak si Rose. Mahal niyo po ba siya? Opo. Mahal ko po. Mahal mo. Opo. Sama kayong dalawa, mahal mo pala. Bagay kayo. Bago ko po kayo tinawag, Mang Ilyong, may naging pag-aamin si Carol na naging sila din pala ni Marlon. Kasi nga, para lang iparamdam sa inyong dalawa ni Rose kung gaano kasakit para kay Ate Carol ang niloko niyo siya. Wala na po akong magagawa. Nandiyan na po yan eh. Tatanggapin ko na rin po yung ginawa So niya. wala na pong pag-asa na magkabalikan kayo ni Carol? Wala na po. Ayoko na rin po at Wala saka po. mami, Hindi ako ayoko na. napapayag. Ayaw mo na rin. Kaya ko siyang patawarin pero hindi na kami magsasama. So Rose, ang tanong, kanino ka ngayon? Wala, di wala akong lalaki ngayon, free. Ganun lang yun. Oo. Kaya
Baka bukas na may lalaki ka na eh. Oh, ganun na kaganda at kasarap. Okay. Pero sa palagay ko, mukhang mas makakabuti para sa'yo na wala ka munang karelasyon ngayon, Rose. Ang mahalaga sa amin dito, ngayon para sa akin, wala kang magiging boyfriend, ay yung maayos muna kayo ng nanay mo at nang maging maayos ang buhay mo. Kahit naging magulo at masalimuot ang kwento ng pag-ibigan ninyo, Carol, Ilyong, Marlon, at ganun din si Rose. Lalo ka na, Rose. Kasi alam namin at ramdam ko na lahat ng ipinapakita mo sa akin dito ay parang panlaban mo lang yan eh. Parang pinofrontahan mo lang kami ng ganyan, pero alam ko, sa kailaliman ng puso mo, marunong kang magmahal at marunong ka ring masaktan. Alam kong mahal mo si Marlon, kaya't gagawin namin ang lahat ng tulong para maayos ang mga dapat ayusin at magkaliwanagan kung talaga mang maghihiwalay na si Carol at si Mang Ilyong. Tapusin natin yon ng maayos sa tulong ng ating trio tagapayo. Halimbawa, kung magkikita kayo ng magulang mo, bakit hindi siya ang maging kasama mo para matulungan ka? Oh. Kaya ko naman po sarili. Kasi sabi mo kanina, gusto mo na magkita kayo ng nanay mo at magkaayos kayo. Nasabi mo rin yung salitang kailangan ikaw ay magbago. So alam mo yung salitang pagbabago. Intindido mo yun. Nasa kalagayan mo ngayon, may mali. Sa pakikitungo mo, may mali kang nagagawa. Gusto mong baguhin yun. Opo. Wala pa akong magagawa. Ganun po talaga buhay. Ay, hindi. Hindi ganun ang buhay. Kaya naging ganun ang buhay kasi ikaw may gusto nun. Attorney Acosta, sa usaping legal, mukhang wala naman po tayong masyadong dapat pag-usapan. Pero syempre po, bilang ama ng programa rin na ito, ay gusto rin po namin kayong hinga ng payo o mensahe para sa ating mga bisita. Tama kayo dyan, Tiang. Wala akong masyadong nakikitang puntong legal. Gayon pa man ay gusto kong bigyan ng isang mensahe itong si Rose sapagkat sa kanya ako nakita yung pangangailangan ng konting gabay o inspirasyon. Kay Rose, nung kausap ko siya kanina, kami ni Doktora, nung sinabi niyang tulungan na lamang siyang makapaghanap buhay. At tinanong ko, bakit gusto mong maghanap buhay?